Virgo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano energies for you ngayong new moon in Cancer. Sa June 25, 2025 at 6:31 p.m. Philippine time. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Ayan. So, this reading is maaring mas makaresonate dito yung mga Virgo rising. So, for you, Virgo, itong new moon is happening in your 11th house of friendships, connections, social media, uh, yung iyong community. So, some of you pwedeng you are becoming friendly. Mas magiging palakaibigan ka ngayon or you are networking. Mas nagpapalawak ka ng mga koneksyon, kaibigan, kakilala. Some of you may be maa-add ka sa isang Facebook group or Facebook chat group or isang community online or sa lugar ninyo. I feel like mas magiging open ka to new friends, to socialize. Oo, maaring mas magiging active ka sa mga nangyayari or ganap sa paligid mo. Example, sa school, no? Kung ikaw ay may anak na, tapos magiging active ka sa inyong PTA, sa Parent Teachers Association. Ayan. Or sa lugar ninyo, mas magiging involved ka sa mga ganap sa lugar ninyo. Pwedeng ikaw ay magiging president ng homeowners association, ganyan. Oo, or maaring sa school or sa workplace ninyo. So there's a lot of opportunities for you for growth when it comes to connections. And having Mars in your first house, which is about yourself, no? Recently, si Mars napunta sa sign ng Virgo. So, ngayon, mas ka ngayon, mas active. Pwedeng active ka ngayon sa yung health, no? Sa kalusugan mo. May mga inaayos ka sa yung daily routine. You are organizing things in your life. Pero, maaring maka-experience ka ng challenges kasi pwedeng yung sineset mo ngayon na goals mo sa sarili mo, sa health mo, medyo mahirap, no? So, that's why, kalmahan mo lang. Kung ano lang yung kaya mo ngayon, wag mo masyadong i-pressure yung sarili mo. Kasi syempre, kapag na-pressure ka, baka ma-frustrate ka, hindi mo magawa yung goals mo. And ang goal nga rito is ma-accomplish natin yung mga goals natin, ma-improve natin ang ating life, to become a better version of ourselves. And moon energy kasi is the moon is in Cancer and yung moon is comfortable sa sign ng Cancer as well as Jupiter is exalted. So talagang kazimi pa to, ibig sabihin talagang mas malakas yung energy having the sun here. So some of you mas excited to go out, socialize, meet new friends, and yung iba sa inyo, maaring may mga experiment kayong gagawin sa sarili ninyo. This can be sa physical attributes nyo, sa physical appearance ninyo. Mas magiging expressive ka sa sarili mo through your hairstyle. Pwedeng sa hairstyle mo, pwedeng sa pananamit mo. So it's like you are breaking free. You are becoming more authentic. Nagiging totoo ka sa iyong sarili. And the more na nagiging totoo ka sa sarili mo, the more na mas marami kang na-attract na friends, connections, because you are true to yourself. At ang na-attract mo ay yung mga ka-soul family mo, yung mga tao talaga na nag-vibe sa'yo, nag-connect sa'yo. Unlike before na kung ikaw yung tipong medyo reserved, hindi ka masyadong friendly or you don't go out of your way to meet new people. Ngayon, mas sociable ka. Okay? You are more open to new connections. So, some of you maari ring meron kayong projects na gagawin with friends or within the community. Yung iba, this is related sa business, investments. So, maaring
merong papasukin na investment na i-offer ng kaibigan mo or ng isang community. Halimbawa, nag-post yung community, oh, we are looking for investors, blah, blah, blah. But, you have to be careful, okay? Kasi syempre, kailangan pag-isipan mong maigi if talagang gusto mo yon or you are ready for the consequences kasi lahat naman ng mga papasukin natin, whether this is relationship, business, investments, lahat yan may consequences, may pros and cons. So, kailangan ready ka doon. Kailangan alam mo kung ano yung pinapasok mo. Pinag-isipan mong maigi kasi Saturn is here, so may aring mag-create yan ng conflict talaga kasi meron niyang square sa Sun and the Moon and also sa Jupiter. So parang yung energy nila naghihilaan, nagko-contradict. Okay? Maaring meron ka mga pangarap sa buhay, meron ka kumbaga parang ang layo ng tingin mo, yung tipong sobrang taas na hindi na realistic yung mga goals mo. At once na hindi realistic ang goals mo, at pag hindi mo na-achieve yon, maaring dun ka na magsimulang ma-frustrate. Okay? So, just set realistic goals para madali mo rin siyang ma-achieve, and then saka mo i-upgrade every time na na-achieve mo yung goal mo. Kumbaga, one step at a time. Okay? So, some of you, meron din ditong major changes pagdating sa inyong kalusugan, pagdating sa mindset ninyo, pagdating sa inyong disiplina sa sarili, mas magiging committed kayo sa mga goals na sineset ninyo. Mas magiging concerned kayo sa inyong sa pagkakaroon ng healthy living. Maaring yung iba, may mga bago kayong libangan, no? Or yung mga hobbies, 'di ba? Libangan or may mga creative kayo na mga activities together with a group of people. Like example, yung kung sino sa inyo may sasakyan, 'di ba? Halimbawa, may mga grupo-grupo 'yan, kung sino yung halimbawa mga Vios group, yung mga ganon. Or yung mga naka-raptor, ganon. But it's like a group of people with the same interests, ganyan. So, maaring kayo ay magkakaroon ng mas maraming friends, connections, sa pamamagitan ng pagsali sa mga grupo, ganyan. Okay, so Ace of Pentacles, there's a new source of income. Some of you, this can be a new job, a new career, or bagong role sa trabaho mo na sisimulan mo anytime soon. This is also a form of investment for some of you. You have the Four of Wands, so this is stability. Stability in your career, your finances, and also pagdating sa pagsaset ng goals mo talaga, you know what you want. Yun ang importante. Alam mo kung ano yung gusto mo, alam mo kung ano yung gusto mo ma-achieve. Kasi pag alam mo kung ano yung gusto mo, alam mo kung paano mo mararating yon. 'Di ba? And you will do whatever it takes, kung ano man ang kailanganin para makarating ka sa goal mo na yon. Because the 11th house is also about your dreams, yung aspirations mo. And I feel like you are being supported by a lot of people na merong parehong adhikain or layunin, no? Nine of Pentacles, wow, ang ganda. So, Nine of Pentacles is fulfillment of your financial goals. Yung iba sa inyo, meron kayong matutupad na goal nyo pagdating sa pera, sa trabaho. Pwedeng nag-iipon kayo, tapos you are able to achieve yung iyong goal sa savings mo or sa income mo. This is also about independence, na kahit na member ka ng isang grupo, ng isang organization, still, you are independent and you know how to take care of yourself. Alam mo kung paano pangalagaan yung sarili mo at yung mga pangangailangan mo. Yan. The energy is gaining momentum. Yes. So, some of you are very excited sa mga bagong simula na mangyayari sa inyo ngayon, moving forward. Mas open ka ngayon sa mga bagong ideas, mga bagong pananaw sa buhay. Some of you are learning as well. Yung iba nag-aaral, mas lalo nyong ninurture ang inyong mind. Okay?
What do you need to release? So there are things that you need to release that are no longer serving you. Ito yung blockages. Ito yung pumipigil sa'yo from achieving your goals. Minsan nga, like what I mentioned kanina, nagsiset ka ng unrealistic goals. So I think yan yung isa sa kailangan mong i-release. Mag-set ka ng kaya mo, achievable, at a certain period of time para yun yung motivation mo. Ma-inspire ka lalo every time na nakaka-achieve ka ng goal mo sa buhay. Okay? So that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.